Hi, sir. Hindi po. John, bisita po sa GNX. Hello, shout out at isang mapagpalang umaga po sa lahat mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga OFW at balikbayan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Isang mapagpalang araw o gabi po dyan sa inyo. Alam niyo naman magkaiba po ang ating oras guys, no? At binabati ko nga po pala yung aking mga ka-hometown dyan sa Bunbun Kasiris, Uslub Cebu, sa mga kasiris nun. Happy Fiesta po dyan, no? Senior San Jose. Oo. Ayan, topic po natin ngayon guys about sa ating dating batikang broadcaster guys, no, si Mr. Jason Sa. Oo. Sikat na sikat po ito dati guys nung kapanahonan po nila ni Mil and Jay ng Channel 7. Oh, grabe guys, no. Isang iginagalang at karespeto guys, no, na broadcaster dati ngayon ay nasa ublo. Diba? Dahil sa pagiging fitness fiddler. Ba't kasi ayaw yung tumigil? Alam nyo, hindi naman sinisikil ang inyong karapatan bilang yung tawag nito, freedom of speech, guys, di ba? Kalayaang ipahayag ang inyong damdamin, di ba? Pero yung katotohanan naman, wag naman yung kasinungalingan, ka-fake newsan. Kasi napapanood po tayo ng ating mga kababayan o ng buong mundo, guys, no? Ay okay lang yung sa mga matatanda, siguro napapanood naman sa mainstream media yung katotohanan, di ba? Pero yung mga kabataan, paano nyo may ipapaliwanag yung ka-fake newsan nyo? Di ba? Paano nyo may ipapaliwanag yung ka-fake newsan nyo sa mga kabataan na nababalitaan ninyo, namamaritesan ninyo ng peke, no? Kasinungalingan? Wag naman. Kung content creator ka guys, hindi ka man makapagbalita ng tama, wag din kasinungalingan. Di ba? Manahimik ka na lang. Di ba? Magpasaya ka na ng tao kung may talent kang gano'n sa pagpapasaya. O kinatangkilik din naman yun. Di ba? Mag-charity vlogger ka, mas maganda na marami kang matutulungan. Di ba? Pero yung maging fake news fiddler ka, wala tayo dyan. Di ba? Kaya sa aking mga kaibigan dyan, mga dating kaibigan, mga DDE supporters guys, no, magbago-bago na po kayo kung kayo content creator. Yung mga katotohanan naman po ang inyong ibalita. No, wag yung ka-fake news. Balitaan mo ba naman na nasa stage for cancer ang ating Pangulo? Almost bedready na yan guys eh. Di ba? Naalala ko tuloy nung tinulungan kong taga Makati nagkaroon ng stage for breast cancer. Bayulit na yung ano niya guys, dibdib niya yung kabilang suso niya. Pasintabi po sa mga kumakain. Di ba? Yun talagang stage for breast cancer na po yun. Ang dami ng lumabas na mga kuan. Nagbibitak-bitak na halos yung didi niya. Di ba? Ganun ang stage for cancer, guys. So, sa aking mga kaibigan po dyan, wag namang, tapos birahin nyo pa ng birahin yung ating Pangulo po dyan na walang ginawa kung hindi magtrabaho at paglingkuran ng sambayan ng Pilipino. No? Umisip ng mga paraan kung paano makakatulong sa pagpapagaan ng buhay ng mga pamumuhay ng ating kababayan na sa laylayan ng kahirapan. Tapos, birahin nyo ng birahin. Hindi lang sumasagot ang ating Pangulo eh. Hindi lang sumasagot. Kasi ayaw niya, alam niyo yung dating unit team, gusto niya pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino, pero hindi namin alam kung bakit pilit niyo siyang kinakalaban. No? Sa aking mga kaibigan dyan, mga DDE supporters, ba't ayaw niyo pumanig sa kabutihan? Ba't gusto niyo ipagtanggol palagi ang kasamaan? Imposible namang hindi niyo nakikita at nararamdaman yan eh. Di ba guys? Magbago na po tayo para magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Ipaglaban na natin ang ating soberanya at ating karapatan sa ating bansa. No? Bilang may kasarinlan. Masasakitan natin ang ating bansang Pilipinas. Ipagtanggol sa mga gusto manakop nito. Panoorin niyo po guys itong maikli ko pong video tungkol sa nangyari po kay Mr. Jason Sa, ang dating batikang broadcaster. Mr. Rayali. Hi, sir. Hindi po. John, bisita po sa GNX po. Yeah, I know. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bill kanina. Opo.
Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. Aha. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, ano, no, na, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. Eh, we know the process naman eh. Oo. Ano ba ang sabi nito, sir? No, we go through the process, no problem. Excuse me. Sige, sir. Kasi hindi ko nakakailangan ng mga tayo. Ingat sir, ingat sir. Ingat sir. So ayan nga po mga minamahal kong kababayan, no, sa aking mga dating kaibigan na DDE supporters, guys. Ayon na rin po sa ating NBI Director Melvin Matibag, babala na rin po ito sa mga patuloy nagpapakalat ng fake news or maling balita, guys, no, sa ating mga kababayan. Ay mag-iingat po kayo dahil baka sa sunod kayo naman po ang dadamputin or mawawaran. Sa aking mga dating kaibigan, guys, mga DDE supporters, bakit kasi ayaw nyo pang baguhin ang inyong pananaw, guys, at sumuporta po kayo dito sa ating Pangulo, guys, na wala namang ginawa ito kung hindi yung puro kabutihan ng pagtulong sa ating mga kababayan. So hanggang dito lang po tayo at wag niyo pong kalimutan, guys, i-subscribe naman ang inyong Kuya Alan at likes and comment na rin po kayo sa baba. Oo. At yung mga gusto magpa-shoutout, ayan, kung i-comment nyo lang din po sa baba. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli po. God bless.